Paano matukoy ang bottleneck sa EC? Ang bottleneck sa EC ay kapag ang isang component ay umaabot sa limitasyon nito at pinipigilan ang iba na gumana ng maayos. Nagdudulot ito ng kabagalan, pagbaba ng performance at hindi balanseng paggamit ng system. Ang pag-unawa rito ay lubos na nagbabago kung paano mo nilulutas ang mga problema sa computer. Bakit maaaring mukhang mabagal ang EC kahit na maganda ito? Maraming tao ang nag-akalang mahina ang EC, ngunit sa totoo lang ang problema ay nasa balanse ng mga bahagi. Kapag ang isang bahagi ay hindi kayang sumabay sa iba, bumababa ang kabuuang performance. Para itong isang malakas na kotse na nakaipit sa mababang gear. Pagmamasid sa paggamit ng SILI at graphics card. Isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan ng bottleneck ay makikita sa paggamit ng SILI at ELI. Kung ang SILI ay halos palaging nasa 100%, habang may natitirang lakas ang E, nasa processor ang limitasyon. Kung kabaligtaran ang nangyayari, maaaring nasa graphics card ang bottleneck. Napansin mo na ba na minsan isa lang sa kanila ang talagang gumagana? Maaari ring maging bottleneck ang LAN. Ang kakulangan sa LAN ay nagiging dahilan para gumamit ang system ng storage na mas mabagal. Nagdudulot ito ng paghahang, mabagal na pagbukas ng mga programa at bigla ang pagbaba ng performance. Kahit maganda ang processor at E, pinipigilan ng kakulangan sa LAN ang lahat. Mas malaki ang epekto ng storage kaysa sa inaakala. Ang mas mabagal na storage ay nakakaapekto sa pagboot, pagload at kahit sa mga laro. Kapag palaging kailangang mag-access ng data ang system, nagiging critical na punto ang storage. Madalas itong napagkakamalang bottleneck sa processing. Pagsusuri ng kilos ng EC sa aktwal na paggamit. Ang pinakamahusay na paraan para matukoy ang bottleneck ay ang pagmamasid sa EA habang ginagamit ito sa normal na gawain, paglalaro, pag-edit o multitasking. Tingnan kung saan unang bumababa ang performance at kung aling component ang palaging nasa limitasyon. Halos hindi kailanman lumalabas ang bottleneck kapag walang ginagawa ang EC. Kahalagahan ng balanse sa pagitan ng mga component. Walang perpektong bahagi na nag-iisa. Ang isang balanseng EC ay maayos na naghahati ng gawain at umiiwas sa pagsasayang ng performance. Minsan, isang maliit na adjustment lang ang kailangan ng hindi pinapalitan ang lahat. Sa buod, ang bottleneck sa EC ay isang kawalan ng balance sa pagitan ng mga component na naglilimita sa kabuuang performance. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa paggamit ng C, E, memory at storage, mas madaling matukoy kung nasaan ang problema. Sa iyong EC, aling bahagi sa tingin mo ang pumipigil sa performance?